ngayon, pakinggan naman natin etong video ni Kuya Waldy Carbonell bago yung araw, mga kababayan, ng duelo nila nitong si Mayor Basti Duterte. Ano po, so ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating vlog na inilabas niya kahapon na kung saan huling komentaryo bago ang duelo. Ano yung mga nilalaman dito, mga kababayan? Ito, pakinggan po natin. Allahu Akbar. Mga kaibigan, ito pong ating pitak ngayon ay pagpapaliwanag tungkol po sa duelo na gagawin ko bukas. Alam po ninyo, itong duelo ay para po regalo ng tadhana. Yun. Bakit? Sentensyado na po tayong papatayin ng mga Duterte. Bakit? Si June pala, dito sa libro ko, nandyan po yung affidavit at kwento ni Arturo Las Cañas kung paano siya inutusan para patayin ang media man. Yung po isa kong kaibigan, pinatay din nakaraan lamang na taon. Yan po ay si Percy Lapid. Ano po ang dahilan kung bakit iniisip ko na papatayin din ako? Sapagkat, kumbaga sa kabaitan, mas mabait po sa akin to dalawang to. Itong June pala at Percy Lapid. Ako po talagang pinag-initan na kasi hinamon ako ng duelo ni Rodrigo Roa Duterte nung siya po ay mayor pa lamang ng Davao. Yun. At sinabi niya, matapos niya akong murahin, sabi niya, magkita tayo, animal ka, dyan sa harapan ng City Hall ng Davao. Huwag ka magkukortesi call sa akin, sasampal-sampalin kita. Dumating po ako. Yan. Hindi po siya dumating. Yun. Ano yung Tingnan nyo, mga kababayan, yan yung isang patunay na si Digong ay puro lamang po salita, wala sa gawa. Katulad na lamang, mga kababayan, nung mga sinabi niya, nung siya ay nangangampanya pa bilang presidente, tumatakbo sa pagka-presidente, na kung saan may mga ipinangako siya sa taong bayan, pero kalaunan, mga kababayan, nabigo siya sa kanya mga pangako na yon. So ngayon, eto, mga kababayan naman, pagkatapos niyang hamunin at bastusin, lapastanganin etong si Waldy Carbonell, hindi naman niya sinipot nung pinuntahan siya, mga kababayan, upang tanggapin yung kanyang paghahamon ng duelo sa harap ng City Hall ng Davao. So ito yung isang patunay, mga kababayan, na si Digong ay puro salita lamang at etong mga Duterte ay puro salita lamang po. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. ibig sabihin nito? Pagpantay ang laban, takot yung mga Duterte. Yan. Pagpantay ang laban, hindi nila itutuloy kasi bakit? Sanay yan na hindi lumalaban ng tao. Sapagkat ang kanila pong pamamalakad ng bansang ito ay pananakot. Reign of terror. Kaya nga po yan si John Pala pinapatay sapagkat ganito po ang opening ni John Pala sa kanyang radio program. Very popular yung radio program niya. Ang sabi niya, mayong buntag kanimong tanan mga igala, ako si June Porras Pala, the last remaining voice of dissent in the Duterte reign of terror. Abay, 3 beses po siyang pina-ambush. Nung pangalawang beses, ang tama niya po sa may puwet, di na ospital lamang siya, gastos pa siya. Nung siya in-interview, ang sabi niya, walang iba naman magpapapatay sa akin kundi yung aking in-expose sa pagdanakaw dyan sa Davao Development Park at saka yung tungkol sa basura na 1 milyon araw-araw ang kontrata paghakot ng Maynila ng basura, samantalang sa Maynila 500,000 lamang a day ang paghakot ng basura. Pero doon po sa Davao 1 million a day. So parang ang nangyari dito, kaya pinapatay yung kanyang kaibigan na radio man, kasi, mga kababayan, na-expose yung galawan ni Duterte, mga kababayan, itong pamilyang Duterte, kung paano nila pinamamahalaan etong Davao City, mga kababayan, at kung paano sila kumikita ng limpak-limpak na pera. So parang ganito yung tinutukoy dito ni Kuya Waldy Carbonell. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. 360 million, hindi po 365. 360 million a year ang kontrata. Grabe, At no? ito ay in-award niya sa kanyang girlfriend. Kilala ko po yung girlfriend niya
Sapagkat ako po ay matagal na naging media man din ng Davao nung araw. Kaya kilala ko yung mga sila Tony Vergara, John Ah, Pala, Tenny Banson. Ako nakikinig po mga Davaoenyo dyan, sila Ginoong Chismoso, Ray de Villa, at ultimo yung mga media dyan, sila Jess Dureza, Cesar Nitoreda, si Loloy Cañeda. Marami po akong kilala riyan. Pero hindi ko po kami nag-meet ni Rodrigo Roa Duterte. Bagamat naririnig ko na siga-siga siya dyan sa mga bilyaran, sa mga kanto-kanto, at yung nga yung sinabi niya nung dalawang taon niya bilang presidente ng Pilipinas, buong pagmamalaki, sinabi niyang 17 years old pala ako, meron na akong pinatay. At nung niripaso ko itong undas, mga kaibigan, ng mga speeches niya, napakarami. Parating, I will kill you. Papatsyon kita, put. May put pa. Iba-ibang kanyang suot, iba-ibang okasyon, ibig sabihin, papatayin kita, papatayin kita, papatayin kita. Tapos yung mga bawat sona niya, if you destroy our youth, I will kill you. oo You nga. destroy my country, I will kill you. Panay kill, kill, kill. Kill power mo. Oo nga mga kababayan, laging sinasabi ni Duterte yon. Kaso nga lang ang problema, isa palang Waldi Carbonel, yung puputol ng kanyang pagiging siga lalo na sa kanyang mga pahayag na binibitawan. Di ba ipinagmamalaki pa nga ni Duterte kung gaano siya katapang mga kababayan at kung paano siya kumikitil ng buhay ng mga tao. Pero mga kababayan, ito yung talagang nakakagulat eh. Nung hinamon niya si Carbonel, siya ang naghamon, siya ang hindi sumipot sa kanyang mismong paghahamon mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, hindi may aalis ngayon na tinatawag itong mga Duterte, lalo na itong si Digong, na duwag at supot mga kababayan. Kasi nga, hindi niya kayang harapin yung isang bagay na siya mismo yung gumawa. Ibig sabihin, naghamon siya, pero hindi niya kayang panindigan hanggang sa huli yung hamon niya sa taong hinahamon niya. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Anyway, mga kaibigan, yung akin pong paniniwala na sintensyado po tayo, sapagkat hindi naman natin minamali. Sabi ng taga-suporta ni Duterte dito sa comment section, Waldi, punta ka ng Davao kung matapang ka. Eh di ba naging ano nga siya, naging broadcaster nga siya, naging radioman nga siya dyan sa Davao. Oh, ibig sabihin galing siya dyan sa Davao. Hindi niya na kailangan magpunta dyan sa Davao. Galing na siya dyan sa Davao. Pero ngayon, buhay pa rin siya, nagsasalita pa rin. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ito si John Pala, yung kanyang mga expose, masyado pong vital, masyadong importante, masyado pong makatotohanan. Pero kung ako po nag-expose niya, mas maanghang ang expose ko. Kung yan po si John Pala ay pinatay dahil lamang sa kanyang voice of dissent o hindi pagsang-ayon sa mga pagnanakaw ni Rodrigo Roa Duterte, ang tawag nila MRRD, ang tawag naman ng mga Davao Death Squad, si Superman. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kung ikaw ay isang politiko tapos ikaw ay tapat sa iyong sinumpaan na tungkulin, alam nyo, kung tutuusin, kung ikaw ay politikong tuwid, hindi kaya yaman ng sobrang yaman eh. Dahil sa politika, dahil may mga politiko talaga mga kababayan na hindi kumukuha ng sahod sa gobyerno, hindi nangungurakot, pagka may humihingi ng tulong, minsan yung ibang mga politiko sa bulsa pa, bumubunot sa sarili pa nilang bulsa, bumubunot ng itutulong po nila. Kaya nga kung titingnan ninyo, yung mga politikong tuwid, tumagal na sa politika, pero wala man lang naipundar, isang bahay lang yun naipundar. Pero itong si Duterte, tingnan nyo naman mga kababayan, di ba yung matatagal dito natalakay natin yan. Sobrang dami ng asset at mga ari-arian nitong mga Duterte, lalo na nung mayor sila. Mga kababayan, kita nyo ba kung ilang mga bahay property yung nakapangalan kay Sara Duterte, kay Basti Duterte at kay Pulong, mga kababayan, at dun pa nga sa iba na anak nitong si Digong, mga kababayan, may mga property din na nakapangalan. Kaya nga po kung titingnan nating mabuti, kung etong si Duterte ay tuwid na public servant, tuwid na mayor, mga kababayan, at hindi kurakot, hindi ito yayaman ng ganun kayaman. Mga kababayan, alam naman natin,
Wala naman tayong nababalita na itong si Digong ay may negosyong malaki na kayang i-provide at bilhin yung mga property na nakapangalan sa kanyang mga anak katulad ni Sara Duterte, Basti Duterte at saka nitong Sinapulong. Kaya nga kung titingnan nyo, dun pa lang, alam nyo na kung ilang mga property. Kay Sara, nasa 16 ata, 15. Yung mga property na nakapangalan sa kanya, kina Basti, nasa 14. At yung Kinapulong, mga kababayan, kung titingnan nyo, marami din. Kaya nga kung etong si Duterte tuwid, hindi ito yayaman ng ganun katindi. Pero na lamang mga kababayan talaga, yayaman talaga siya kung kurap talaga. At yun yung dahilan kung bakit napatay mga kababayan, yung isa niyang kasamahan na radioman. Dahil ibinubulgar at hindi sinasang-ayunan yung pagnanakaw di umano nitong si Digong, mga kababayan, nung siya ay mayor pa. Ano po kaya ipinapatay yung kasamahan niya? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayon po dyan sa Quad Committee, Quadcom, abay, pinapatay si Jun Pala, ang nagpapatay, Rodrigo Roa Duterte. Yon. Baka hindi po ninyo narinig masyado yung sinasabi ko. Pagka ako po ay namali, edi papatay ninyo ako, okay lang. Yon. Pero katotohanan po ito. Ang nagpapatay sa media man na popular sa Davao City, walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Kung pinapatay niya yan si Jun Pala, mga kaibigan, at hinamon niya ng duelo si Waldy Carbonell, ako po talaga, sikretong alam ko sa utak ko, although Sabi ng isang DD-set, Robin Padilla, katapat mo, Walde Carbonell. Hindi nga sumipot si Robin Padilla, oh. Wala nga Robin Padilla sa Luneta Park. Kung talagang matapang nga yung mga yan, ni isa sana sa kanila, lalo na yung mga spokesperson nitong si Digong, mga kababayan, na tatlong betlog na tumatakbong senador. Kung talagang matatapang yan, di sana sinipot nila etong si Walde Carbonell. Kaso nga lang ang problema, ni isa nga sa mga taga-suporta ni Duterte or mismong etong pamilyang Duterte walang sumipot dun sa paghahamon nitong si Carbonell. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. hanggang Bantag pa lamang yung umaamin, darating din ang araw, aamin din niya si Bantag na meron mas mataas sa kanya. At hindi po tayo magtataka na ang nagpapatay kay Percy Lapid, yan po ang aking statement, hindi po ako nagtataka na pag lumabas in the future na nagpapatay kay Percy Lapid ay si Rodrigo Roa Duterte, meron po akong dahilan na isipin na ako po ay pinapapatay na rin ni Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang pagkakaiba namin nitong sila Percy at sa John Pala? Meron po akong pagkakataon na lumaban. At yan po ang duelo. Kaya don't deny me the chance to fight for me. Kaso nga lang, ang problema, yung hinahamon ni Sir Walde Carbonell, talagang ayaw bigyan ng chance yung kanilang pagiging matapang. Kasi nga, dito pa nga lang kay Sir Walde Carbonell, duwag na, paano pa kaya do sa iba? Paano pa kaya kung may mga matitindi pa na lalabas, na hamunin at susukatin etong katapangan ng mga Duterte? Partida kay Sir Walde pa nga lang, sablay na, paano pa sa iba? Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kaya lamang, baka hindi po sumipot. Kailangan sumipot ka. Duwag. Sumipot kayo. Para pantayin laban. Tama. Patraidor kayo. Sa mga walang baril. Yawa. 30,000. Sila Percy, walang baril. Tama, mga kababayan, matatapang lang sila dun sa mga tao. Tunay naman nga, matatapang lang sila dun sa mga taong walang hawak na armas. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Tama yung sinasabi nung kasama dito ni Sir Walde Carbonell, na siguro yun yung cameraman niya, na kung saan matatapang nga naman talaga sila sa mga taong walang hawak na armas. Pero duwag sila, mga kababayan, dun sa mga tao na kayang sabayan yung trip nila. Kung ang trip nila, mga kababayan, tumumba ng tao, etong naghahamon sa kanila, trip din, mga kababayan, na daanin sa pantay na laban yung pamamaraan na gusto nilang mangyari.
Kaya nga hindi sila sumipot mga kababayan kasi nga hindi nila kaya etong si Sir Walde Carbonell ng harapan at sa bayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. 30,000 ang pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte. At napakawalang hiyapon tao. Ah, Sa harap ng mga senador, sinabi niya nung siya'y tinanong ni Risa Ontiveros, ano pong masasabi ninyo dyan sa reward system na ibinulgar ni Lieutenant Colonel Royena Garma sa Quadcom? Sabi niya, hindi totoo yan. Bakit pa ako magbayad dito sa mga naging pulis ko na ito, mga chief of police, mga general? Hindi ko kinakailangan bayaran yan tungkol. pero yan mga kababayan, natalakay na natin yan ha, at may mga resibo tayo about dyan. Ano po, na mismong nanggaling sa bibig ni Bongo na talagang may reward system. Mga kababayan, at mismong nanggaling din sa bibig nitong si Duterte na talagang may reward system. Mga kababayan, ano po, ngayon itinatanggi nila yan, pero yung mga naging pahayag nila nung panahon na sila pa nasa kapangyarihan, mahirap pong pasinungalingan yon. Mga kababayan, ngayon makakapagsinungaling sila. Pero yung mga sinabi nila noon at gagamitin laban sa kanila ngayon, hindi nila kayang pasinungalingan yon. Lalo na yung mga sinabi nitong si Bongo na 1,000,000, kalahating milyon kapag 1,000,000 kapag ka napatay, kalahating milyon kapag ka buhay, at 2,000,000 kapag ka nanlaban. Diba yan yung sinabi nitong si Bongo about dun sa reward system. Mga kababayan, ano po, kaya totoo yan. Kahit sabihin ni Duterte na hindi tunay yan, nasabi na nila dati yung about dyan. At yun yung ebidensya na pwedeng gamitin po laban sa kanila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Huli nilang pumatay. Kalain po ninyo yan. Ibig sabihin, wala na pong paggalang. Tama. Ibig sabihin, hindi na po natin madadaan to sa sibilisadong pamamaraan sapagkat hindi siya sibilisado. Hindi ko po gustong pairalin ang violence. Kaya lang, sentensyado po ako. Papatayin ako. Ang duelo ay regalo sa akin ng Allah para may pagtanggol ko, sarili ko. Tama. Kaya tayo lalaban. Tama. Yan po ay walang kalaban-laban si Percy Lapid. Bukod sa hindi po yan mahilig magbaril, kung kami po ay nagpa-practice nila Aya Yopangco dyan po sa mga shooting range, si Aya Yopangco ay isa pong veteran reporter. Veterano po yan, ang nipis na ng buhok sa harap eh. Ngayon, si Percy Lapid hindi namin nakakasama sa shooting range. Hindi po mahilig sa baril yan. Unang-una, yung asawa po niyan na singer ay napakaganda ng boses, pero ayaw na ayaw niya yung baril. Kaya sabi niya kay Percy, ayaw ko na may baril dito sa bahay, ayaw ko na may baril ka sa kotse. Nung pinatay po siya, baril, wala po siyang dalang baril. Wala po siyang kalaban-laban. Ngayon, sentensyado na po siya ng kung sino nagpapatay sa kanya. At ang akin po ay hindi po ninyo ako masisisi pag iniisip ko na ang nagpapatay. Iniisip ko pa lang nga, wala pa akong ebidensya. Kay Percy Lapid ay si Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat kukonti lamang po kaming Yon mga kababayan ay pananaw nitong si Sir Walde Carbonell. Maliwanag naman, sinabi niya wala pa siyang ebidensya nang nagpapatay etong si Duterte. Pero ayon sa nangyari sa kanyang kaibigan mga kababayan at saka ayon sa kanyang pananaw, talagang ang iniisip niya, ang nasa likod nun ay si Duterte. Bakit mga kababayan? Kasi sa loob ng ilang taon na pamumuno nitong si Duterte bilang presidente, isa sa naging matinding kritiko nitong si Duterte mga kababayan at halos araw-araw na bumabatikos dito kay Digong ay walang iba kung hindi etong si Percy Lapid. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, kung pagbabasihan natin yon, talagang lalabas at magiging pinakaunang suspect mga kababayan or possible di umano na tinitingnan na nagpatumba kay Percy Lapid ay walang iba kung hindi etong si Duterte. Kasi nga sa loob ng 6 na taon na si Duterte ay naging presidente mga kababayan, talagang halos durugin siya, batikusin siya ng batikusin. Talagang lahat ng mga ginagawang mali nitong si Duterte,
itinatama nitong si Copper Silapid, siguro mga kababayan, nung bago matapos ang term or pagkatapos ng term nitong si Duterte, nakakita siya ng butas di umano para ipatumba itong si Copper C. Kaya mga kababayan, hindi natin may iwasan na ganon yung maisip natin dahil nga ang etong si Copper C ang isa sa pinakamatinding kritiko ni Duterte nung panahon niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ninindigan laban po kay Rodrigo Roa Duterte sa kanyang reign of terror. Sa akin pong immediate knowledge, 3 lamang kami. Ah, Yung iba po ay nagsisip-sip kay Duterte. Ay si Tatay Digong ko. Ay dapat yan ay sinasaluduhan natin sapagkat tama yung kanyang ginagawang patayin yung mga drug lord, yung mga addict. Yan po ang kanilang mga sinasabi, hindi po ako nagsabi niyan. Ang aking pong tingin, mali yan. Para sana ang ating batas pag hindi po natin susundin. Alam po ninyo, wala nang death penalty sa Pilipinas. Signatory po tayo dyan po sa international call to end death penalty in their countries. Nakapirma po ang ating bansa dyan at hindi pa po umaatras ang ating bansa sa pirma na yan. Pero, hindi po nilirespeto ni Rodrigo Roa Duterte yan. So, hindi po natin ma-expect na sa mapayapang paraan ay pwede po natin makausap na wag mo nang pagpatuloy ang patayan. Tama. Sinabi nga ni Laila de Lima we want to stop these senseless killings. Anong nangyari? She was stopped. She was charged with trump-up cases ni Vitaliano Aguirre sa utos ni Rodrigo Roa Demonyo Halimaw Duwag Duterte. Meron bang umangal sa mga senador? Wala. Hindi Tama. po ako naniniwalang walang marangal na senador. Pero wala pong umangal. Wala nagtanggol sa kanya. Yung kanyang kliyente na pinagtanggol nung araw si Coco Pimentel, abay bahag po ang buntot. Hindi man lamang nagprotesta. Nung iniinsulto si Laila de Lima sa loob ng Senado at pinaresign o tinanggal bilang chairman ng Committee on Justice, abay walang umangal. Kaya nga. Meron pong dahilan. Ang dahilan, the Duterte reign of terror, yan ang dahilan. Ano po solusyon? Hindi ko po pinapairal. Akala ko nga mga kababayan, nung Senate hearing nito lang, na kung saan naimbitahan itong si Duterte, akala ko, expected ko mga kababayan, na ine-expect ko na itong si Coco Pimentel, ang isa sa pinakamatinding gigisa dito kay Duterte, mga kababayan. Kasi nga, alam naman natin yung past nitong mga Pimentel, mga kababayan, at saka nitong si Duterte, kung paano inagaw, di umano, nitong si Digong, yung partido, nitong mga Pimentel, nitong si Coco Pimentel. So ngayon mga kababayan, ang inaasahan dapat natin doon, isa etong si Coco Pimentel sa gigisa dito kay Duterte. Pero baligtad yun nangyari kasi nga namayagpag etong si Duterte doon po sa Senate hearing. Kaya nga doon nakita ng taong bayan kung paano naging bahag ang buntot ng Senado laban dito sa pag-usig kay Duterte, mga kababayan. At tanging si Senator Risa Hontiveros lang ang nanindigan na tanungin etong si Digong. At saka kung makikita nyo mga kababayan, ng isa pang hindi katanggap-tanggap dyan, kung paano nahayaan ng Senado na bastusin. Ano po, at laitin etong si former Senator Laila de Lima, mga kababayan, ni Senator Jinggoy, at saka nitong si Duterte. At ang isa pa dyan mga kababayan, talagang makikita nyo kung paano nila hinayaan na si Duterte ang magdala ng Senate hearing. Pero sa kabilang banda naman, mga kababayan, nakikita natin na siguro ang purpose lang ng ibang mga senador ay mailabas lahat. Kaya hinayaan nila na magsalita etong si Duterte at mailaglag ang lahat. Pero kung hindi nagtanong ng matindi, etong si Senator Risa Hontiveros, wala tayong gaanong malalaman dun sa Senate hearing na nagdaan. Kaya nga kung titingnan nyo ang nasa sa isip ngayon ng taong bayan, naging duwag ang Senado kontra dito kay Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Ang ating pong duelo. At wala po kong plano na maging bayani. I never dream, I never want to be a hero.
Hindi po ginagawa ko lamang ng dapat gawin ng bawat Pilipino. Lumaban. Tama. Kaya inuulit ko, mga kaibigan, hindi po ako nagtatapang-tapangan. Hindi ko po inaasam-asam na maging hero. Hindi po. Ang akin lamang ay normal. Sabi nga nung isang philosopher, si Edmund Burke yata yun, the only thing needed for evil to triumph is for good. The only thing needed for evil to triumph is for good men to do nothing. Ay option ko po, I cannot do nothing. Ako po ay sintensyadong papatayin. Tama. Ang duelo ay regalo ko sa sarili ko na meron akong panlaban. Lumaban po tayo. Lalaban po ako. Don't deny me the chance. I will fight this terrorist. Ang terorista, sila Duterte, tinakot lahat. Takot ang Senado, takot ang Supreme Court, takot ang mga judges, takot ang military, takot ang mga pulis. Wala na po tayong pagkakataon na maging malaya nito. Sasabihin ko lamang totoo, sabi nila, So parang ang nangyayari dito, alam na ni Sir Walde Carbonell, naiilalimin siya. Alam niyo yung iilalimin, mga kababayan? Titirahin siya ng pailalim nitong mga Duterte, ipapatumba siya, mga kababayan, katulad ng nangyari kina Percy Lapid at dun sa isa niyang kaibigan na kumokontra dito kay Duterte. Kaya ano yung gagawin niya, mga kababayan? Bilang regalo sa kanyang sarili, lalaban siya ng parehas at sabayan. Kaya hinahamon niya etong mga Duterte na kung talagang matapang, mga kababayan, kaysa ilalimin siya, bakit hindi na lang idaan sa duelo? Bakit hindi na lang hayaan na yung tadhana ang humusga kung ano yung kahantungan ng duelo nila? Total naman, inumpisahan ni Duterte na hamunin etong si Walde Carbonell ng duelo dun sa City Hall ng Davao City. Kaso nga lang, hindi sumipot etong si Duterte at kaysa tirahin siya ng pailalim, subukan niya na lamang yung tapang, kung matapang talaga, etong mga Duterte na magkita sila dun sa Luneta Park. Kaso nga lang kanina, mga kababayan, walang Duterte na sumipot. Ano po ibig sabihin? Talagang walang bayag, mga kababayan, ng mga Duterte para harapin etong si Sir Walde Carbonell. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. KSP lang yan. Bakit abnormal na magsabi ng totoo? Bakit abnormal ang tumayo na sabi natin ang pagpatay, pagsintensya ng kamatayan sa isang snatcher ay malaking pag-insulto o pagsasawalang bala, pagbabalasubas ng ating mga batas. Halimbawa, totoo, dyan sa Davao, bayaan po ninyong dakilain siya ng mga Davaoenyo. Pero mali po yan. Totoo na meron pong lugar dyan, yung Agdao, alam ko po yan, na natatakot po sila, parang Tondo. At nung naging mayor si Duterte, marami po siyang pinapatay dyan. Tumino yung Agdao. Tama po yan, okay. Tumino. Pero ano nangyari sa batas? Telephone snatching, nangagaw ng telepono, ang kaparusahan, death. Bakit hindi pwede bang yan ay idemanda muna, husgahan ng korte, at ikulong? So parang sinasabi dito, bakit hindi idaan sa due process, mga kababayan? Kasi ito yung unfair dito. Yung mga maliliit na taong kababayan natin, kapag ka nakagawa ng hindi maganda sa term nitong si Duterte, lalo na nung siya ay mayor ng Davao City, mga kababayan, pagpalagay natin yung mga snatcher, kapag ka nakapang-snatch ng cellphone at nahuli, sa kanya patay agad. Hindi dumadaan sa due process. Samantala, mga kababayan, nung siya ay naging presidente, mismong yung hinihinala or na-allege na drug lord nagpapakalat ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato at kinukontrol di umano ang kosto, mga kababayan,
ginawa niya pang economic advisor. Gaano katindi nun mga kababayan? Samantala, sunod-sunod ang patayan nung panahon na yon. At ang laging laman ng balita, yung mga kababayan nating Pilipino. Nasaglip mga kababayan na ang ginagawa, hinuhuli, pinupusasan, ikinukulong, at hinahayaan na ang batas ang humusga at maglitis sa kanila. Kaso nga lang hindi nangyari yon mga kababayan dahil nga sunod-sunod ang pagpapatumba nila nung panahon na sila pa nasa kapangyarihan. At ang masakla pa nun, yung tao na dapat nakakaranas kung paano maitumba mga kababayan ay ginawa pang economic advisor nitong si Digong. Kaya nga hindi pantay mga kababayan ang turing nung panahon ng Duterte administration. Yung kaalyado ni Duterte na naa-allege sa droga, may posisyon sa gobyerno. Yung mga normal na kababayan natin Pilipino na saglip na dumadaan sa due process, wala, diretso sa ilalim ng hukay. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Cellphone lamang yan, papatayin ninyo. Halimbawa na, sabihin na natin, bawal talaga yung body snatching. Pero meron po tayong batas, kaya nga po tayo meron demokrasya, meron po tayong batas, may mga korte, para yung ating pong batas ay bigyan ng saysay. Meron pong kaakibat na kaparusahan. Sabi sa akin, paparusahan ka ng gobyerno. O bakit? Mali ang ginagawa mo. Ano mali kong ginagawa? Naghahamon ka. Yan ay labag sa Revised Penal Code, Article 261 yata yan. Ano po ang batas diyan? Makukulong daw ako ng 6 na buwan. O sige na, ikulong na ninyo ako. Maliit na kabayaran yan. Manumbalik lamang ang dangal ng ating pong mga Pilipino. Tama. Wala nang dangal. Lahat na terrorize ni Duterte. Para po bang abnormal na ako? May topak daw ako, sabi nung kaibigan ni Robin Padilla. Okay, ibang kwento na naman po yan. Pero tayo po ay sinasabing may topak, abnormal daw po ako. At lalo tigit, yung pong mga nagmamahal po sa atin, ang tingin nila, suicidal ako. Yung po naman may inggit sa akin, ang tingin nila, gusto lang maging bayani niya, hero-hero, kulang sa pansin. Mga kaibigan, ba't ganun? Pag ikaw ay gagawa ng masama, ang daming dahilan na dapat huwag mong gawin. Dapat huwag kang sumipot dyan sa duelo, dapat huwag kang magsasalita ng labang kay Duterte, dapat sasang-ayon ka na lang. Sabi nga no isa dance with the music. Ayaw ko nga mag-dance with the music. Unang-una, hindi ko gustong kasayaw yan sila Bato de la Rosa. Hindi ko type yan. Bakit naman ako makikipagsayaw sa kanila? So parang ang sinasabi dito, go with the flow. Mga kababayan, kung ano yung ginagawa ni na Bato de la Rosa, kung paano sila sumunod kay Duterte at kung ano yung nakikita mong mali, nakita mo na lang yon. Huwag ka nang pumuna. Parang ganon yung tinutukoy dito. Kaso nga lang ang problema, pagka kasi tuwid yung pananaw mo, ibig sabihin, hindi ka sumasang-ayon at sumusuporta sa mali, talagang babatikos ka mga kababayan. At yun yung nangyari sa kanila, sa kanya, at dun sa isa niyang kaibigan. Lalo na dun sa isa niyang kaibigan na ipinatumba kasi hindi sila sumayaw, hindi sila sumama sa agos ng ginagawa nitong mga Duterte. Mga kababayan, ibig sabihin, hindi sila nakigo with the flow. Ika nga mga kababayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bongo, mga halang ang mga kaluluwa at dispalinghado ang mga logic para nila Robin Padilla. Yung mga Francis Tolentino, mga Villar, mga Binay, dyan po sa Senado. Yung mga walang saysay, Gatchalian, at kung sino pa dyan na sumasang-ayon kay Duterte o nanahimik habang binabastos sila ni Duterte. Ang palagay ko, sila ang mali, hindi ako. At ako, kahit na mag-isa, bukas, darating po ako dyan. Pero, nagpapasalamat po tayo doon sa napakarami nagtitext. Kawaldi, pupunta kami dyan na maaga para titignan namin mga punong kahoy, baka may sniper. Hindi ko po kayo iniimbita para gawin po ninyo yan. Handa po ako sapagkat alam ko, traidor
at duwag itong mga Duterte. Takot po sa atin yan. Sapagkat ang aking pong pinagbabasihan, yung nakaraan namin. Na dahilan sa ako po'y hinamon ng duelo sa Davao. Dumating ako, wala siya doon sa lugar na sinabi niya, sa oras na sinabi niya. Ano ibig sabihin? Duwag. Abay, naduwag po sa atin. Ano ibig sabihin? Abay, mas matapang pala si Carbonell kaysa kay Duterte. Hindi ko po inaalintana yun. Isa lamang po ang aking pong inaayunan pag sinabi nilang mas pogi si Waldy kaysa kay Digong. Ayan, medyo pumapayag po tayo dyan. Pero sinasabi po nilang mas matapang, nagtatapang-tapangan, ay suicidal, hindi po. Hindi po ako suicidal. Hindi po mahina ang ating pong ulo. Tama. Ngayon, nakikinig po kayo sa akin, hindi po ako ulyanin. Hindi po mali ang aking logic. Na yung pagpapatay ng 30,000 suspected drug user. Suspected pa lang, drug user pa lamang. Tama. Papatayin na ng Estado. Ang akin po nakikita riyan, hindi po droga ang dahilan kung bakit po tayo tiniterrorize ni Duterte. Ang dahilan po niyan ay para po tayo matakot at matakot kay Duterte para mapagpatuloy nila ang kanilang kabuktutan. Bukas ipapakita po natin merong isang tao may topak, hindi natatakot sa kanila at naninindigan. Ako po yun. Ako po yung Mr. At napatunayan niya, mga kababayan, kasi unang-una nagpunta siya do sa Luneta Park. Walang mga Duterte, walang Bato de la Rosa, walang Bongo, walang Robin Padilla na mga nagpunta. Mga kababayan, ibig sabihin, yung hinahamon ng duelo ni Sir Waldy Carbonell ay naduwag kay Sir Waldy Carbonell. Naulit lang ulit yung nangyari sa nakaraan na kung saan nagtapang-tapangan si Duterte at akala niya, matatakot niya, masisindak niya sa kanya mga masasakit na pananalita at pang-aalipusta sa mga tao, etong si Sir Waldy Carbonell. Kaso nga lang ang problema, noong nangyari sa nakaraan na kung saan naghamon, etong si Digong laban dito kay Waldy Carbonell, akala niya hindi siya papatulan ni Carbonell. Kaso nga lang ang problema, nung pinatulan siya, naduwag naman etong si Duterte. At nangyari ulit yan sa kasalukuyan kasi nga, hindi sumipot si Basti Duterte, mga kababayan, at ni isang Duterte walang nagpunta dun sa Luneta Park. Ano po, ibig sabihin, napatunayan niya na talagang matapang talaga siya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tupac, at kung yan po ang aking magiging brand dahil sa aking paninindigan, so be it. Lagot ka. Pag hindi ka sumipot, Digong Duterte, Basti Duterte, lagot ka sa kasaysayan na duwag kayo kay Mr. Tupac. Pero kahit na Tupac po yan, medyo pogi naman. Ika nga yan pong duelo, tulad po ng aking pagpapaliwanag, ay isang regalo ng Allah sa akin na meron akong pagkakataon na pagtanggol ko ang aking sarili. Try rin ako ng mga yan. Dadaanin nila sa dami, dadaanin nila sa mga warrant of arrest, search warrant, kung ano-ano, dadaanin sa ambush. Hindi po ako magpapa-ambush. Ako makikipag-ambusan ng harapan bukas alas 9. Hintayin ninyo ako. Yan ay aking pong paninindigan at yan po ay regalo sa akin ng tadhana na meron akong pagkakataon na pagtanggol ang aking sarili. Hindi po ako mahilig magpa-ambush. I will ambush you back. But tomorrow, the footing will be equal. I will be there. And you face me, any of the Dutertes, man to man. Unless you are not a man and you are a mice. You are sons of a cross-eyed pig. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar. Ayan mga kababayan, nagpunta naman talaga siya kanina sa Luneta Park kaso walang Duterte, walang mga Duterte na nagpunta at humarap sa kanya. Ibig sabihin, naipakita niya yung pagiging matapang niya at makapilipino niya at naipakita naman ng mga Duterte yung pagiging duwag po nila. Mga kababayan, ano po? So ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na yung duelo kanina hindi natuloy at walang nangyari kasi nga hindi umattend etong si Mayor Basti Duterte na ulit lang ulit
yung kasaysayan ng kanyang tatay na pagkatapos maghamon, biglang nawala, mga kababayan. Ano po, so ngayon, ito pa yung isa, mga kababayan. Alam nyo ba, kailan ba ako na naginip? Kahapon ata, kasi hindi ako nakapag-live kahapon nanaginip ako, mga kababayan, na pagdating ng bago magpasko siguro, mga December, yung mga DD mag-iiyakan daw. Kaya pala, mga kababayan, sila nagsasagawa ngayon ng Mimol Power na kung saan 7 minions yung umattend daw kuno, mga kababayan, ay dahil paano ko ba ipapaliwanag? Dahil ayon doon sa panaginip ko, sa December, siguro, wag naman sana maudlot, sa December, mga kababayan, merong mangyayari na mag-iiyakan yung mga DD. Alam niyo naman, pag nananaginip ako, yung mga taong kakilala ko, kinukulit ko. Basta, mga kababayan, may mangyayari na ikaiiyak ng mga DD pagdating ng December. Or siguro, mga kababayan, bago mag-December. Abangan nyo na lang. Ano po? So kayo, ano po ang komento nyo, mga kababayan? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinatalakay po natin. Ano po masasabi nyo, mga kababayan? Hingil dun sa duelo kanina na dapat sana'y magaganap kung umattend or kung may isang Duterte na umattend, mga kababayan, para para labanan ng duelo etong si Sir Waldy Carbonell. So comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo, mga kababayan, hingil po sa mga sinabi at mga naging pahayag ni Sir Waldy Carbonell kung bakit matindi yung galit niya dito sa mga Duterte.